Walang isusukong teritoryo. Yan ang matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati sa Singapore. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Magandang umaga, Dayan. Ang Pangulong Marcos ang kauna-unahang presidente natin na naimbitahan at nabigyan ng pagkakataon na magsalita sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ito ay isang karangalan na dapat pinagmamalaki natin mga Pilipino. At ang pagmamalaking yan ay may basehan sapagkat kita naman natin kung objective ka, makikita mo kung papaano nailahad ng Pangulong Marcos ang stance o tayo ng ating bansa. Na tayo ay may basehan. Hindi lamang panaginip o imahinasyon ang ating mga claims sa West Philippine Sea sapagkat ito ay sinusuportahan ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Binanggit din niya ang ating commitment na hindi tayo susuko. Hindi natin isusuko ang teritoryo natin sa West Philippine Sea. At ang isang kontrobersyal na tanong sa kanya, na sinagot niya ng sa tingin ko'y napakaganda, ay yung tinanong siya kung anong gagawin natin kapag merong isang Pilipino na namatay. At ang sagot niya dito kung yun ay isang produkto ng willful act, ibig sabihin hindi aksidente. Subalit sinadya, ito ay isa ng an act that is close to an act of war. That is what, a close. And it was probably a red line that that country will cross. Ngayon, eto na naman tayo sa halip na tingnan ito sa isang pananaw na we're so proud of the president. Alam mo, ang presidente hindi perpekto. Marami din tayong masasabi na mga pagkukulang siya. Wala naman perpektong tao. Walang perpektong presidente. May mga pagkukulang niya, may pagkakamali. Pero sa mga pagkakataong siya ay kumikinang bilang isang pangulong ng bansa, nararapat naman na suportahan natin, hindi ba? Kung mali, punahin. Kung tama, purihin. At dito lalo na pinaglalaban niya ang kasarinlan ng ating bansa. Pinaglalaban niya ang kalayaan ng ating bansa. Pinaglalaban niya ang sovereign rights ng ating bansa, ang pagiging sovereign ng ating bansa. At dito hindi na pa tayo nagkakawatak-watak. Kaya nga nalulungkot ako pag nakakabasa ako ng mga komentaryo. Nasa halip na makita nilang ito ay pagsasalita o pananalita ng isang pangulo na gustong ipagtanggol ang ating bayan. Nakikita nila ito na naman sa pananaw na siya ay isang warmonger, mendicant sa Amerika, hinahayaan na naman na tayo ay maging tuta ng Amerika. Ganun naman ang mga pananaw. Of course, it comes from the same kind of people. Ito yung mga tao na kahit maganda ang ginagawa ng Pangulo, ay uunahin pa rin yung kanilang mga nakakimkim na puot o galit o tampo. Alam mo, maraming dahilan para ang isang tao magkaroon ng reklamo sa gobyerno. At ginagalang ko rin ang karapatan ng mga taong mag-criticize. Pero sa usapin ng West Philippine Sea, klaro ang tayo ng Pangulo. Walang labis, walang kulang. Dapat daw hindi sinabi ng Pangulo na close to an act of war. Sapagkat para tayong nang bibenga. Parang warmongering na daw. Anong ini-expect na sasabihin ng Pangulo? Pababayaan natin na may mamamatay? Na may sinadyang mamatay o patayin doon sa lugar na yon? Binugahan ng tubig, namatay? Anong gagawin natin? Makikiusap na naman tayo, magde-diplomatic protest lang tayo? Hindi ito panahon para tayo magkawatak-watak. Hindi dapat natin binibigyan ng precedence ang ating tampo at galit sa isang Marcos brand. Sapagkat sa tingin ko at dapat sa tingin ng lahat, inuunan natin ang interes ng bayan. There are times that we can criticize the president. We have a right. May karapatan tayong maghinampo. May karapatan tayong uriratin kung ano mga mali niyang ginagawa. Pero pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa karapatan ng ating bayan, itong ginawang ito ng Pangulo sa Singapore, isang makinang at matinding
ebidensya na ang kanyang sinabi ay para sa soberenya ng bayan. Walang labis, walang kulang. Walang kaliwa dito, walang kanan. Walang blue, walang pula, walang pink, walang dilaw. Lahat yan para sa ating lahat ng mga Pilipino. Sapagkat ang kanyang sinabi, hindi para kanino man, kundi para sa ating bayan. Yan lamang ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.